Ka-Express, kumpirmado, passport-only pa rin ang eligibility rule para sa men's basketball ng 33rd SEA Games sa Bangkok. At dahil doon, malakas ang chance ng Pilipinas na ipagtanggol ang gintong medalya. Ang pahayag ni SBP Executive Director Erica D. na inilahad mula kay Chief de Mission Dr. George Canas ang nagpatibay na wala pang pagbabago sa patakarang ipinasa ng Thailand Organizing Committee. At bakit malaking bagay ito para sa Gilas? Dahil ang passport-only requirement ay nagbubukas ng pinto para makalaro ang mga top 4 foreign at naturalized players na may Philippine passport. Kumpirmado nang bumalik si Justin Brownlee at kasama rin sa preliminary pool sina Angelo Kwame, Remy Martin, Jason Bigman, Dave Aldefonso, VJ Pre, at nagpakita na rin ng interest sina Bobby Ray Parks Jr. at Matthew Wright, subject pa sa club clearance. Ang kombinasyon ng experience, scoring at anterior presence ang ginagawang overwhelming ang Gilas kumpara sa iba sa Southeast Asia. Aktibo ang SBP sa pakikipag-ugnayan sa mga overseas-based players at sa kanilang clubs para siguraduhin ang release at availability. Ayon kay D, nakausap na ang mga players at sinulatan na rin ang mga kanilang coaches, isang malinaw na senyales na buong puso ang paghahanda ng federation. At sa ilalim ni Coach Norman Black, asahan ang isang veteran-led Gilas na may kombinasyon ng physicality inside, Ange Kwame at Justin Brownlee, perimeter shooting, Ray Parks, Matthew Wright and Remy Martin, at playmaking, Jason Brickman at Dave Aldefonso. Ito ang recipe para dumanahin ang tempo, pacing ng laro sa SEA Games, mula aggression transition offense hanggang control ng pace sa late game. At kung sakaling magbago ang host nation at ipataw ang mas mahigpit na FIBA-style eligibility, posibleng maapektuhan ang ilang field foreign call-ups, pero sa kasalukuyang pahayag na passport-only, ang SBP at Coach Norman Black ay mukhang may pinakamalakas na lineup sa rehiyon at target nilang ipagtanggol ang gold medal. At dahil sa passport-only ruling, sa commitment ng mga big names, JB, Kwame, Parks, Wright at iba pa, at sa maagang koordinasyon ng SBP, malinaw ang dahilan kung bakit confident ang bansa na ang Gilas Pilipinas is set at handa itong ipagtanggol ang trono sa Bangkok. Magandang balita ka-Express para sa mga Pinoy basketball fans. Kumpirmado na, passport-only rule pa rin ang susundin sa darating na 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Bangkok. So, ibig sabihin, kahit saan man ipinanganak o naglaro sa labas ng bansa, basta may Philippine passport, pwedeng maglaro para sa Gilas. Well, sa madaling salita, 100% confirmed na makakalaro muli ang mga paboritong Gilas players tulad ni Justin Brownlee, Ange Kwame, Remy Martin, Bobby Ray Parks Jr. at Matthew Wright dahil lahat sila ay may Philippine passport. Kahit ilan sa kanila ay may lahi o karera abroad, hindi ito magiging hadlang para muling magsuot ng pambansang jersey. Pinatunayan muli ni JB ang kanyang matinding pagmamahal sa bansa. Unang nabigay ng commitment si JB na babalik siya sa SEA Games upang ipagtanggol ang gintong medalya. Sa kabila ng kanyang edad at mga iniindang injury, malinaw ang mensahe ni JB, "As long as the Philippines needs me, I'm here." Kasama rin sa preliminary lineup ang mga international caliber players gaya ni Ange Kwame, na kilala sa kanyang rim protection at hustle, Remy Martin na may NBA G League experience, at Jason Bigman na isa sa pinakamahusay na point guard sa Asia pagdating sa ball distribution. Samantala, sina Dave Aldefonso at VJ Pre ang magdadala ng youthful energy at athleticism. Well, bukod sa kanila, nagpahayag din ng kagustuhang maglaro sina Bobby Ray Parks Jr. na kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League at Matthew Wright na naglalaro sa Taiwan T1 League. Well, depende sa approval ng kanilang mga club at ayon kay D, nakausap na ng SBP ang mga players at coaches abroad para siguraduhin ang kanilang availability bago ang tournament. At sa ilalim ng coaching leadership ni Coach Norman Black, inaasa magiging veteran-heavy ang lineup ng Gilas, isang kombinasyon ng bilis, shooting at experience. Si Black, na kilala sa kanyang discipline at half-court efficiency, ay muling magbubuo ng sistemang suwak sa SEA Games tempo, mabilis, matalino at agresibo sa depensa. At ang resulta, isang reloaded Gilas na handang ipagtanggol ang trono sa Bangkok. At sa kumpirmadong passport-only rule at pagbabalik ng mga key players, malinaw na walang puwang ang kumpiyansa ng ibang bansa. Sa pagbabalik ng passport-only rule, nagbukas muli ang pintuan para sa pinakamalakas na Gilas lineup
na maipapadala ng bansa sa Southeast Asian Games. Well, ayon sa mga insider reports mula sa SBP, layunin ni Coach Norman Black na buuin ang isang balanced but lethal roster, veteran sa leadership, overseas pro sa execution at young stars para sa energy at hustle. Sa frontline, tiyak na magiging sentro ng atensyon si Justin Brownlee na itinuturing na heart ng Gilas. Sa kabila ng kanyang edad na 36, nananatili siyang clutch performer, maaasahan sa crunch time, scorer sa loob at labas, at natural leader sa court. Katambal niya sa paint si Ange Kwame, ang naturalized center, na kilala sa kanyang depensa at rim protection. Ang kombinasyon, Brownlee at Kwame, ay magbibigay sa Gilas ng matinding front-court presence na kayang sabayan ang Thailand, Indonesia at Vietnam. At sa guard rotation, may bagong energy mula kina Remy Martin at Jason Brickman, dalawang elite playmakers na parehong may international experience. Si Martin ay explosive, mabilis at fearless scorer, habang si Brickman naman ay maestro ng assist at ball control. Ang ganitong kombinasyon ay nagbibigay sa Gilas ng versatility, kayang maglaro ng up-tempo o half-court setup, depende sa kalaban. Sa wings naman, naroon sina Bobby Ray Parks Jr. at Matthew Wright na parehong deadly shooters at matitibay sa depensa. Si Parks na kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League ay kilala sa kanyang composure at all-around play, habang si Wright ay consistent perimeter threat na kayang magbukas ng spacing para kina Jason Brownlee at Ange Kwame. Dagdag pa rito, sina Dave Aldefonso at VJ Pre ay magbibigay ng hustle, rebounding at athletic finishing sa transition plays. At ayon sa sources mula sa loob ng SBP, inaasang magbabalik din si Coach Jong Chico bilang assistant kasama ang veteran staff ni Coach Norman Black, isang kombinasyon ng tradition at modern basketball system. Ang sistema ni Coach Black ay nakatutok sa defensive communication, spacing efficiency at decision making, mga bagay na perfect sa format ng SEA Games kung saan mabilis at physical ang laro. Maging ang mga karibal ay aminadong mabigat na hamon ng Gilas. Ang Thailand ay umaasa sa naturalized player nitong si Tyler Lam, habang ang Indonesia ay nagbabalik sa core ni Marcus Bolden. Pero ang pagbabalik ng Justin Brownlee-led Gilas, malaki ang lamang ng Pilipinas sa chemistry at depth, bagay na ilang taon nang nagpapalakas sa ating programa. Well, sabi nga ni Coach Norman Black sa isang interview, "We're not just preparing to win, we're preparing to remind Southeast Asia who owns this crown." At kung pagbabasihan ang balitang kumpirmadong passport rule, active overseas recruitment at all-out preparation ng SBP, malinaw, 100% gold mission na naman ang Gilas Pilipinas sa Bangkok. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.